Hi guys, let me introduce to you how to calibrate the sensor. Kung sakali mang in the future there will be some inconsistency in triggering the stop position. So technically, we have only a magnetic sensor. Magnetic sensor is only activated by a magnet. Kaya kung mapapansin nyo, yung likod ng stoplight natin, meron akong nilagay na a good magnet. So, kung ano man yung initial position niya dati, that was pre-calibrated. But we don't know what will happen in the future if there's some sensitivity issue na it could alter or maaaring nagbago yung triggering system niya with respect na pag natumba siya. So, paano natin makakalibrate to? So, basically, initially, meron tayong tinatawag na nandyan yung initial location niya. So, ikakabit lang natin tong stoplight. Tapos, we just make sure na nasa upright position siya na hindi siya natutumba. So let's try if okay ba yung sensing ng sensor. Kung mapapansin nyo, connected siya. So pag tinumba natin, ang laki bago siya nag-trigger. So pwede pa nating i-adjust yan into yung sensitivity niya na medyo konting galaw lang ng ganon, matitrigger na siya. So paano natin gagawin yon? So loosen naman natin ulit ito, yung threaded part. Itong ano natin, itong magnetic switch natin, hindi ko siya dinesign na magkakaroon siya ng set screw at or adjusting screw. Kasi minsan, there's some magnetic sensor na mas active siya sa ditong side, mas active siya dito, or minsan weak siya dito, or minsan active siya dito, weak siya dito, weak siya dito. So, depende sa location kung which yung magnetic sensor, which kung saan siya yung medyo active yung sensing niya. So, like for example, dito, gusto nating ilapit ng konti. So, ano lang to, naka double-sided tape. So, pwede nating ilapit ng konti ito, yung sensor na to. And then, huwag na muna natin higpitan yung pagkadikit. Sorry, but this is gonna be a trial and error para lang to make sure na you have a good sensing dun sa sensor natin. So, start natin ulit. Reset lang natin tong console. Then start. So, running. Let's see kung gaano kaganda yung ano niya. Oop, sobrang sensitive naman. Konting adjust lang. Oh, konting-konti na lang, di ba? So, nagbago kanina. Nag-trigger siya sa ganitong position. Ngayon, ito na lang yung positioning niya. So, baka mamaya, kasi pagka napa-steady natin ng ganitong nakatayo, na 90 degree talaga, tingnan natin. Okay pa naman. So, naka-connected pa rin naman. Oh, lumaki. Yun yung sinasabi ko, yung depende sa sensing positioning nung magnetic sensor. Kaya ito, binibigyan ko talaga ng panahon to calibrate kung saan siya maganda yung sensitivity niya. At the same time, saan yung weak na part. O, pag nandun siya sa part na yon, weak siya. Tingnan mo. Sinagad ko lang siya dun sa dulo, hindi niya nasa-sense. So, ibig sabihin, yung sensing niya medyo malapit dito sa baba. So, magiging intermittent yan in the future kung ganun yung positioning ng sensor natin. So, anong gagawin natin? Itaas natin yung sensor. Taas natin siya, tapos atas natin siya ng konti kasi masyado siyang sensitive. Yan. Let's try again. So, tinaas ko siya ng konti at pinatras ng konti. Kasi feeling ko nandito yung mas magandang sensitivity niya with respect to sa magnet. Let's try again. Oh, naka-X na siya. What does mean? Kung naka-X siya, ibig sabihin naka-trigger yung sensor mo at right position or naka-trigger siya na naka ganitong position. So, nandun yung sensitive niya, mataas ang sensitivity niya doon sa area na yun. Kaya dapat
alam na natin na medyo maganda yung sensing niya doon sa area na yun. So, dapat i-atras natin ngayon yung sensor. Kasi naka-X siya eh. Kung mapapansin nyo, naka-X siya. Ibig sabihin, naka-triggered ngayon yung magnetic sensor natin. Dapat yan naka-connected. So, tanggalin natin uli. And then, i-atras natin yung sensor. With that kind of position, na nasa up position siya, ganun pa rin, pero i-atras na natin ng konti. Kasi, natitrigger natin yung atras natin ng konti-konti lang. So, mapapansin nyo, medyo mataas ngayon yung sensor compared dun sa una nating position. So, tingnan natin kung natitrigger niya ba kahit na nandun sa position na yun. Oop, hindi na. So, connected na yung signal indicator natin, hindi na siya naka-X. So, ibig sabihin, hindi natin natitrigger yung sensor at the right position. Kasi pagka naka-trigger yon, hindi magsasap yung time. So, let's see kung gaano ba siya ka-sensitive with respect pag titignan ba natin. Oh, medyo sensitive pa rin, ano? Pero parang pwede na. Pero pwede pa nating i-adjust. Adjust natin ng konti. Atas lang natin ng konting-konti lang. Kasi ayoko naman masyadong sensitive. Kasi baka later on, naka 90 degrees siya na positioning. Or nakayuko tong assembly ng stoplight natin at naka-trigger na masyado yung ano. So, adjust natin ng konting-konti lang. Para na medyo mayroon pa tayong konting tama muna doon sa stoplight or any kind of position na medyo yan. Let's try again. Hmm? So, kahit pa paano, nasa 5 mm yung travel niya from dun sa ganito natin para medyo makita niyo yung yan, side natin ng konti. Alam naman natin na hindi natin ma 90 degree yan eh. So, susunan natin ng konti. Yan. So, try again. Reset. Kung papansin nyo, yun. So, mga about 5 mm to 6 mm na yung travel niya parang doon sa stoplight. Parang feeling ko parang pwede na. Pero kung gusto niyo mas sensitive, depende sa inyo. Pwede niyo namang i-adjust yan. Pero dahil ang bibis natin running at 300 plus FPS, yung 5 mm na movement is so fast. Feeling ko naman it's enough to trigger the stop. So ngayon, let's try naman kung nakatumba siya. Kasi baka mamaya nakadaanan niya lang pero hindi siya na-sense ng sensor, tapos pag natumba siya hindi pala natitrigger yung stoplight. So tumba muna natin, start natin. Ibig sabihin naka-X, so ibig sabihin nakikita niya yung sensor na yun. So let's see, tayo natin tumbahin. So tas half naman na time. So, at this time, medyo feeling ko confident na ako dun sa location. Pero try pa rin natin ulit. I-move natin taas, sagad. Kung mati-trigger, trigger. Kasi may konting movement to dito oh. Konting baba, babang baba. Try natin. Trigger. Okay, good. So, okay na yung positioning na yun. Ibig sabihin natin trigger siya sa both side. Kasi, alam naman natin meron tong luwag na ganyan eh. Diba? Maring minsan pagka kinabit natin, sagad sa taas or minsan sagad sa baba. So, both side dapat malaman natin na nag-trigger siya doon sa positioning na. Okay. So, kung gusto nyo mas sensitive, pwede nyo ilapit, pwede nyo bawasan. Depende sa inyo. Pero ako, at least kahit mga 5 mm. So, ngayon, let's try na i-fix na natin to. Medyo dadainan ko lang ng konti just to make sure na yung ano natin, yung double-sided tape natin nakadiin talaga doon sa metal. So, let's try again. Okay lang ba? So, okay naman. Connected naman. Okay. So, maganda naman ng triggering niya.
So feeling ko okay na to. So ito lang yung pinakita ko lang kung paano ko kinakalibrate yung magnetic sensor once na ibinibigay ko sa inyo. So I do it several times just to make sure na okay naman yung sensing niya. Pero so far, wala pa naman akong nakikita sa lahat ng nilabas nating mga unit ng SSCD. Nagkaroon ng problema ng ganon. Pero di lang natin alam kasi we're running about 3 months na yung first or 4 months na yung first nating unit na inilabas naman natin na hanggang ngayon wala pa naman ako narinig na concern. So sa akin lang, I just want to share this to you for those who really have the unit para lang at least you have an idea in the future kung sakali man na paano nyo siya i-calibrate para doon sa gusto nyong sensitivity. Okay? Or maybe in the future na sabihin na natin nagpalit kayo or something out of the warranty na kung paano nyo ginagawa, paano to nag-work, paano siya nag trigger ng stop. So, right guys, yun lang muna. Thank you.